lagi ko kayong pinapanood sa ano, wala pa kaming title, ang bongga, di ba? Ang galing-galing ng show nyo, ng vlog nyo. Pero eto na-excite ako sa road trip. Eto ba, yung nakikita namin sa trailer na ikaw kaya parang natipikman ka na, may ganun din kayo. Nag-road trip ba kayo muna? So, yung eto, parang, kumbaga, sa totoong buhay, may mga eksena dito na isinali nyo sa movie. Sa totoong buhay, hindi kami nag-aaway. Hindi kami nag-aaway ng gano'n. Hindi kami umaabot sa gano'n. Hindi kami umaabot. Bago pa kami umaabot sa gano'n, nakakapag-usap na. Hindi kami umaabot sa sigawan, gano'n. Wala kami gano'n. Hindi kasaya. Oo nga. Ano nangyari sa atin na, no? Ano pa nangyari sa atin yun? Yung nagsigawan tayo? Oo, kasi pag dun sa trailer, meron, hindi kami lang pa. Oo. Oo nga, wala tayong gano'n. Actually, first time nga namin nag-aaway ni Carmine ng gano'n eh. Napagod nga ako eh. Parang mas maganda kami sa buhay. Wala, most of the time, pag meron sa amin, most of the time, tahimik. Pag may tumahimik, yun ang serious. Yun ang serious. Yun ang totoong biset. Oo. Pag nagsasalita ka, okay pa yun. Now, I think the most important kasi sa aming apat is we all respect each other's private space. So kung tahimik siya, dito muna tayo. Kasi wala siya sa mood. Daanan, wala siya sa mood. Or Siya, diba ganun? So importante sa friendship talaga yung you respect each other's private space. So hindi kayo tipong pag nakita ng malungkot yung isa, yung tatanungin, what's wrong? Depende kung sino yun. Kasi siguro, artista kaming apat eh. So we are not, sanay tayo na kailangan mo laging sumagot pag humarap, kunyari kagaya sa MediaCon. Whereas pag kaming apat lang, alam na namin kaagad na, okay, pag tumahimik siya, dito muna tayo. Gilid muna, walang pakialamanan muna. I think yun ang pinakamaganda sa apat. That's why it works. Parang, for example, bakit tahimik ka ngayon? Pag gumano lang ako, okay. Exit na. Yung okay na yun. Yung parang... Depende kasi kung sino, kasi some of us, hindi ubra na tatanungin mo. Some of us, ubra na pag tinanong, sasagot naman. So, depende kung sino yung may pinagdadaanan. And more or less, bago pa na kami magkita-kita, medyo alam na namin kasi kung pinagdadaanan ng isa't isa eh. So, umpisa pa lang, alam na namin na, chill muna tayo dyan. Huwag muna natin pagkakausapin yan, or huwag na natin kulitin, dahil baka mamaya may, baka magalit or whatever. Eh, si Janice ganun. So ganyan din kayo, yung eksena na yun, ganyan kayong real life na si Mina parang tahimik na, parang hindi nagbabati. Parang hindi ka sila, tapos parang ikaw tahimik naman. Kailan ngayon? Ay, hindi. Kasi habang nagsasalita sila, parang guilty ako doon. Guilty ako doon sa... Hindi ka nila matanong? Hindi ka nila matanong? Hindi. Guilty ako kasi habang... Yun. Kasi Di ba nga ganon? Di ba nga tayo? Oo, kasi kunyari pagpagod sa trabaho o kaya pag may personal na pinagdadaanan, yun nga yung sabi ni Ate Janice, siguro sa sobrang kakilala na namin yung isa't isa, hindi ko na kailangan sabihin kung ano yung nararamdaman ko. Kasi unang pagkita pa lang nila sa akin, alam na, kinda, no? Parang alam na nila. Or siguro minsan, nagsasalita na ako kay Jelly, na private message ko na siya na, Jelly, ito yung nararamdaman ko. Jelly, medyo ganito. Parang hini-heads up ko na siya. Para lang, may sitwasyon. Oo. Tsaka parang hindi naman sila, ano yung problema nito? Ba't ganyan? Somehow, maintindihan nila ako ng konti. Kasi hindi, kumbaga parang yun nga, may kanya-kanya kami. Meron kaming tiyempo kung kailan ka magsasalita, kung kailan ka mag-open up. At yun ang na-appreciate ko dito sa friendship na to. Super na-appreciate ko yun na binibigyan nila ako ng space, inaantay nila ako na ako na muna magsalita. Ganun naman kami lahat. At na-appreciate ko din yung isang tanong na, okay ka? Nasugot ka ganun, okay, pabayaan ka lang nila. So, yun yung sobrang ko very thankful at saka na-appreciate ko dito sa friendship na. So, hindi sila pakilameran tatlo? Pakilera din. Pagka nagsabi ka, syempre may opinion. Oo. Okay, ano ba ibig sabihin ng pakilamera? Ako yun. Hindi, ano ba ibig sabihin ng pakilamera? Is it a bad, ano? Not on all cases. Kasi minsan, nakikilam ka. Kasi gusto mo lang na dumamay.
gusto mong makakagaan So, depende sa sa- nararamdaman ng tao. Okay. So, pakinamera ba tayo? Oo. Opinionated. Opinionate, more like opinionated. Yeah. Oh. Oo. Bakit? Patay ka na kung wala kang opinion sa buhay. Parang kailangan, lahat tayo meron tayong mga opinion. It's a matter of how we say it or when we say it that counts, I think. Oh, nakikialam tayo kasi mahal natin yung isa't isa. Kasi kung hindi naman natin mahal yung taong yun, wala tayong pake. Di ba parang mas masakit naman Bahala ka sa buhay mo. Oo. Bahala ka. So tama ka nga, depende sa ano. So, oo, pakilamera tayo kasi mahal natin ang isa't isa at concerned tayo sa isa't isa. And I think yung totoong kaibigan mo lang ang kasabi sa'yo ng masasakit na bagay na totoo. Na kailangan mong marinig. Yun ang totoong kaibigan. Kasi they will dare to tell you what you need to hear. Kaya minsan nawawala ka doon sa mga kaibigan na hindi ka nagpapakita kasi ayaw mo marinig yung totoo. Yeah. Pero etong road trip, while shooting this movie, parang nag-road trip din kayo, dire-diretso or putol-putol din. Pero ang saya lang kasi apat kayo magkakasama, pareho na daldal, di ba? As a matter of fact, doon kami nahirapan kung kailan kami titigil sa pagsalita. Actually, ako yung pinakatahimik. Talaga. Ako yung pinakatahimik. Kasi tulog siya. Pag nasa daan, tulog si Janice. Pero I'm sure lagi mo sila pinagdadala ng pagkain. Sarap-sarap ng pagkain. Hindi masyado. Masarap ba ang pagkain na ginagawa mo? Hindi ko alam. Marami Oh my mga God. appreciate. Bakit sila nakakatikim sila? Hindi ka binibigyan. Bahala. Marami siya binibigyan. Ito si Jun naman, talaga naman pinatulog ko. Joke. Hindi, mukhang masarap din naman magluto. At saka nag-share kayo ng ano, di ba pareho ba naging sa Korean, mga Korean. Yes. Everything Lahat Korean. kami. Lahat Lahat sila. Actually, yung pinaka-leader sa Korean na yan, si Candy. Siya yung una nag-introduce sa akin sa mga Korean novela. Mga 2008, 2009. Tapos, ako yung sumunod. Tapos habang nasa sis kami, nanonood ako ng Korean novela, umiyak ako, tumatawa ako, lahat na nararamdaman ko, nababaliw ako. Silang dalawa pinagtatawanan nila ako, si Carmina at si Janice. And then, cut to, mga 4 years later, si Janice mas malala pa sa akin. Si Nina nakakatapos ng isang drama, isang araw. Tatapusin niya lang ang episode. Hanggang sa nakarating na nga kami ng Korea, tatlo. Si Candy na lang ang next na kasama namin. Pero yun nga, excited kami to watch. Parang tagal pa ng January 17. Ilang days, ilang tulog pa. Pero yun nga, ang ganda ng trailer nyo. Ngayon pa lang congratulate ko sa kayo. Kasi feeling nga ng karamihan pati ng mga entertainment press, mga nakakapanood, feeling nila, ito yung movie talagang mag-hit after ng Metro Manila Film Festival. So yeah, we're so excited. Thank Ito, you. totoo yan, walang kaya. Okay, thank you. Kaya nakatingin na si Jim Kylie kasi birthday niya bukas. Happy birthday! Baka sabihin niya, hindi ko sila yung questions. Happy birthday to you! Thank you, Thank you, Janice, Jelly, Karina, Candy. Thank you. Attempt ba before to submit this sa MMFF? Candy. Parang wala. Direct, meron ba? So, direct? Hi. Wala na po. Wala. This was originally conceptualized during the pandemic pa. And marami kaming pinagdaanan because of schedule. Kasi during the pandemic, si Jelly was in Canada. So hindi kagad na tuloy. They really wanted 4 of them, of course, sila yung original cast talaga. Ever since Candy pitched this film to me. So, bago pa ng pandemic, yung concept nito. Pero walang plano to submit this to Metro Manila Film Fest. Sayang ang ganda sana direct kasi it's a wholesome movie, it's fun, it's masaya, mixed emotions. So sayang kung napasama sana. Pero ano na yung feeling na
ang good game pala nila Donnie is not the Buena Mano for 2024. Kayo pala talaga. January 17 kasi. So ano lang yung feeling na sa inyo ipapasa yung baton ng... meron pa? Meron pa naman na una na. Oo. Wala na pressure. Okay na ba? Okay na. Wala na. Hindi, pero may pressure. I'm sure, anong second bueno pa na? Pressure pa rin. Pressure pa rin, Janice, no? Segunda mano. Hindi na naman segunda mano. Iba naman yun. Second hand naman yun. Hindi na ako makatanong kung ano-ano na lumalabas sa ano natin. Sa pagkiwan natin. O next na, Madam. Thank you very much. Meron pa kayong memorable trip kayong apat na magkakasama at bakit siya memorable? Saan lugar to? Ano ang na-discover niyo doon? Nung nag-Hong Kong kaming apat, nag-Hong Kong kami 2011 yata yun. 2011 nag-Hong Kong kami. So, yun. Yun, syempre masaya, no? Trip yun. Nag-Hong Kong kami, masaya. First time natin out of the country. First time out of the country. Na magkakasama. So, masaya siya, masaya kasi. Akala ko ikaw tinanong. Hindi kayo lahat. Vince, ikaw. Okay. Yun din, memorable. Yung Hong Kong, kasi doon sa trip na yun, may mga side trip pang nagaganap eh. Diba? Yung naalala mo, yung tayo nung nag-shopping. Kasi sumunod na lang si Mama Kenz doon eh. So, para makapag-shopping pa siya, naalala mo, binitbit natin yung mga shopping bags nila. Naglakad kami na layo-layo at bit-bit talaga namin para lang makaikot siya. Ang sakit kaya sa kamay, diba? Ang sakit sa likod, sakit. Oo, tipong lahat talaga gagawin mo para sa kaibigan mo para makapag-enjoy din siya. Kasi nakauna na tayo ng one day eh. So, naiyak ka? Natatawa ka? Akala ko naiyak ka? Tapos, di ba meron din kayong adventure together na nawala kayo dahil may hinahanap kayong kayo na magkwento nun? May hinahanap kayo? Ito yung peak ng pagka ko sa Korean. Saan ko may Korean dito? Place? Korean town. Hanapin natin. Kahit ang lakas ng ulan, hinanap namin. Bumili pa tayong payong. Ang lakas bumili ng payong. Naligaw kami. Dalawa. Hinahanap na, nagtag-trend kami kung ano. Pagdating namin sa Korean town, dahil nga malakas ang ulan, sarado. Bukas. Walang bukas ni isa. Sabi dalawa lang, umaga pa naman yun. Sunday ata yun. Sarado yung Korean town. Tapos sabi ko, Korean kayo kasi hindi kayo interesado. Kaming dalawa lang interesado. Pinapagtawanan niyo pa lang kami. Pinagtatawanan niya kami. Tapos kaming dalawa, kahit makakita lang tayo ng Koreano. So, naghihintay kami. Makikita na lang tayo ng Koreano. Sabi ko, gano'n, hindi ako makakado. Umabot kami sa gano'ng level. Yun. Tapos nung pauwi, siksikan kami, nag-rent tayo ng van. Oo. Kasi mas marami ba yung maleta kaysa sa amin. So, kulang yung kamay namin sa maleta. Dahil bumili tayo ng maraming maleta. Extra. Hindi, ikaw ang bumili ng extra. Paano ko nagbuhat yun? Hindi ko nga alam. Pwede ka naman namin tinulungan, di ba? Hindi. Dalawa na yung maleta nyo eh. Kasi meron pa ako extra. Okay lang, ayaw nila malaman mo. Oo, di ba? O parang basta sobra. Alam ko may sinisipa pa kami. May sinisipa tayo na maleta. Naisip ko tuloy yung nangyari sa atin sa Korea. May dalawa kami na hawak, tapos may sinisipa pa na gano'n. Tapos, yung sa atin namang apat, syempre pagkatapos ng lakad-lakad, bit-bit ng mga shopping bag, at sakit na ng likod, yung mga ganun-ganun. Pagdating na doon sa kwarto, bago maligo, nakataas na yung mga paa namin. Sa sofa. Actually, nasa YouTube. Nasa YouTube. Hindi pa uso akong vlog. Ang hilig ko ng binibidyo ko si Ate Janice. Ate Janice, anong masakit sa'yo? Kasi nakasalon pass na siya. Ang dami na niyang bit-bit na salon. Hindi naman siya nag-share siya sa atin ng salon pass. So, pinaiiyak ko siya. Ikaw si Floyd de Luna. Kaya nakasalon pass ka. Anong nararamdaman mo? Sabi ko, so pilit ko siya pinaiiyak. So, binibigyan namin siya ng... Meron pa kaming iiyak na yan. Iiyak na yan. Hindi naman nangyari. Hindi kami pinapakinggan.
isa't isa. Ikaw kay Mina, Jelly. Alam niyo, instance sa buhay natin na walang iwan. Naramdaman nyo na hindi kayo iwanan ng mga pinito. Malakas ang Ang mga naganap sa buhay mo na naramdaman mo na walang iwanan, hindi kayo iiwan. Teka, paalala lang po sa mga future na magtatanong. Pakilakas lang po yung boses niyo para marinig kayo ni Jelly. Kasi malakas ang boses niya, pero bigiyan. Kaya nga malakas ang boses niya. Si Diba, narinig yun na yung nga, sarili. ako na lang ang nagsabi sa inyo na kaya siguro malakas ang boses ko kasi hindi ako nakakarinig na tama. So, ano na nga sagutin niyo yung tanong ni Marlene? Ay, ako, lahat. I think sa lahat, sa journey, di ba, ng buhay mo. Specific. Specific? Kailangan specific? Specific na hindi ka niya iniwan, hindi niya ako iniwan, hindi niya iniwan si Ate Janice. Yung specific na hindi ako iniwan. Pag wala akong kotse, sinasakay mo ko. Hindi niyo ko Ganun iniwan. tayo ka-solid. Wow! Hindi. Specific siguro yung eto talaga. Pag kailangan ko sila, sige na parang samahan niyo ako dumakay sa bahay para kay Bunting. Pupunta sila. Pag pwede sila. Totoo naman eh, pag pwede sila. Pag di sila pwede, di ba? Pero pag pwede sila, pupunta sila. Totoo. Di ba? Yun. Hindi nila ako iiwanan yun. Marami kasi. Ang dami. Maraming sitwasyon, maraming mga instances na talagang hindi nila ako iniwan. Kailangan ko ba taga mag-name? No. Mas maganda kung mag-name. Para may sulit sila maganda. Hindi. Sandali lang, kasi baka Pero, kaya nga, parang may Iyon na nga. Magbibigay na lang kami. Sino-coach nila ako. Kasi, yung mo kay ano? Kaya nga, yun ang sasabihin ko. Gusto ko pa bang balikan yun? Hindi, pero kailangan ko sabihin yun. Kasi Huwag kami nun yun kasi. Isipin nila, di ba? Huwag yun. O, diba? Sige, mag-meeting muna kami ko. Ano ba sagot ko? Kasi yung baka yung ma-misinterpret. Kasi, hindi, ito. Kasi may mga, syempre yung mga hindi ka iiwan during yung mga times na down ka, problematic ka. So gusto ko ba talaga ikwento yun pa sa kanila? Ibalik ba? Ano ko ba maalala? Pero yun yung mga panahon na, basta, alam niyo naman eh, yung pinagdaanan ko dati, ganun. Alin doon? Ang dami. kailangan na rin daw doon. Ito na, sasagot, yun nga. Siyempre, nag-pressure ako sa friendship na to. Diyos ko, meron naman kayong mga microphone, pati na lang kayo magsalita. Kailangan ikaw magsalita because it's your experience. Kasi experience ko, pero gusto na yun ang sabihin ko. Kayo na pinisisyon para sa akin. Kasi parang may maisulat sila. Ito na nga po, syempre nung namatay po yung mami ko, at saka nung namatay yung very recently namatay yung daddy ko, hindi nila ako iniwan. Kahit si Jenny nasa Canada, iniwan mo pala ako. Hindi mo alam na mangyayari yun. Oo, sorry, iniwan mo pala ako. Pero ako naman ang nag-text sa kanila Hindi. para sabihin na Kasi iba yung relationship ko talaga with Jelly. So, nung time na nasa hospital. Ayun na. Yung nasa hospital si Tita Menchu, yung mom niya, she was only about mga teenagers pa lang kami nun eh. So, no, right after, I think I was one of the first na tinawagan niya because we were together just the day before or 2 days before. Sinabi niya na ni Jelly, wala na si Mom. So, yun. So ngayon, nung nangyari ulit kay Tito Reggie sa daddy niya, kahit na nasa Canada ako, siyempre, nanap niya ako. Tapos nung si Mami, siya din ang hinanap ko. When our mom passed away, ito rin dalawang to, di ba maraming inaasikaso pagka ganon? Si Mina at saka si Kelly were always checking, meron na ba kayo ganito? May ganito na ba kayo? Kami na mag-aasikaso nitong ganito. O bakit yun nila? Sabi ko sa inyo, yung sagot ko mas maganda eh. Pinapaiyak niyo. So, ayun.
Candy, iyak din tayo. Kasama kayo, Flor. Ba't kayo umiyak? Ewan ko sa'yo. Naiiyak ka? Eh, lumiyak kayo. Akala ko ganyan. Hindi, kasi even the times na hindi mo na kailangan magsalita, nandiyan sila. Oo, sa point na when Nina's dad passed away, umabot sa point na kami na rin ni Candy nag-welcome sa mga bisita. I think it's something na we know, parang it's automatic. I mean, we've been together for decades. Ito, since we were born. Kalahin niyo, may ganun klaseng friendship. So, syempre, parang hindi na kailangan magsalita, hindi na kailangan magano. Ako nga, I feel bad that I wasn't there for Tito Reggie when Tito Reggie passed. Pero, you know, alam naman ni Nina na parang in spirit, if I could do anything, I would really do anything for her. Pero, hindi nga lang umubra at that time. Pero, it's been like that through the years. Kung ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa, andyan kami. In fact, si Janice, andyan din ako pag ano, may mga special occasions. Sa Pasko, sinasamahan ko naman siya. O, may mga families namin, we get together. Continuation of questions kanina, Jel, at saka Candy, si Jimmy. Anyway, in this film na road trip talaga, literal. So, ano yung pinaka-madaling nangyari sa inyo dahil friends kayo lahat? And ano yung pinaka-challenging na nangyari while making this film? From Manila to northern, to the tip of the northern, Mount Pulag. I think ang pinakamadali for us is kung meron ako naisip na sabihin or ad-lib, mabilis pumick up kahit sino. Yung sagutan, so mabilis. Kasi nga magkakilala kami. Ang pinakamahirap, I think, yung trek. Yes. Yung pag-akyat ng Pulag. Yung pag-akyat at pagbaba ng Mount Pulag, yun talaga ang pinakamahirap. Kasi physically. So how long did it take you to go up? Nandun pa rin ho kami hanggang ngayon. Emotionally. We're scarred. Hindi po. It took us 7 hours? Hindi, mga almost 2. Well, kasi we had to stop kasi nag-iintayan tayo ng mag-stop bawat mga 5 hours. I guess. But we were also shooting in between, so I don't know if Hindi ko talaga alam eh. Direk, ilang oras ba ko? Hindi ko talaga alam eh. Ilang oras tayo umakyat? Tasan si Alex? Saan tatandaan mo? 7 hours at... Si Direk baka mag- 6 hours daw. 6 hours. 6 hours, sabi ni Direk. At hindi siya madali Kaya na, Direk, ikaw na sumagot. Yes. Yeah, it took them 6 hours. 6 hours. But normally, 4 to 5 hours lang yung trek. But for them, syempre, first time nila kasi to trek a mountain. So it really took them a while. Sobrang nahirapan sila dahil hindi naman sila sanay. Hindi naman sila sanay mag-trek ng bundok. So, yun. So you spent one whole day direct just for the Mount Pulag scene? Yes. We shot the summit first because yun yung isa sa pinaka-importante na sa scene. We need to shoot it in the summit. So forceful pala sila na Yes. umakyat talaga kasi for scene summit talaga. Yes, but before the trek, before the Mount Pulag trek, I specifically talked to 4 of them and asked them if they can, because during that time I already did the off-the of Mount Pulag. So alam ko na kung gaano kahirap at alam ko na yung pagdadaanan nila. So I was
honest and open to them how difficult it's going to be. So, yun. Nakaya naman nila. Was it your decision to include Mount Pulag in the film? In the road trip? Yes. It was my decision because originally it was supposed to be Mount Pinatubo, but when the team went to do the ocular there, mas delikado kaysa sa Mount Pulag, tsaka mas mainit. So, delikado. So, parang, syempre ayaw naman namin i-risk yung mga artista, also yung crew and staff na aakyat. So, we decided na Mount Pulag because it's the highest mountain in the northern Philippines. Direk, wala ka bang nakuhang vehement reaction from any of the girls when you told them you would include Mount Pulag to the road trip? Meron. Meron? Alright. Oo. Pinag-iisipan nila bago sila nag-guess kasi I told them, it's Mount Pulag or nothing. Si Candy was telling me because she did the screenplay. She was asking, baka pwede naman tayo sa ano na lang, sa Tanay, ganyan na lang. Yung madadali lang na trek o na hike. But sabi ko, wala kasing point kung sa Tanay Rizal lang kasi too easy to go Mount Pulag. Wala pang nakakagawa na artistang babae na nag-trek ng Mount Pulag to shoot a film. So, sabi ko, kayo ang gagawin. Right? Di ba? Kasi, kailan pa nila gagawin yun? Siyempre, hindi nila magagawa yun pag 60 years old. Malapit ka na. Yeah, thanks, Direk. So, ladies, ano yung pinakamadali naman for you? Yes. Yung pinakamadali po? Yeah. Yung ito po. Ako sa sarili eksena kung tulog ako. The pinakamadali, I would say, is yung samahan. Yun yung pinakamadali. Kasi mahirap kami ni-schedule, pero pag nandun kami, nandun kami. Nagawa nyo. Yes. So parang we didn't need to adjust to each other. Ang storya magbabarkada. So obviously, we didn't have to make the extra effort to be comfortable. Usually, kasi pag may ka-eksena ka na hindi mo pagamay, kikilalanin mo, mag-a-adjust ka, titimplahin mo. Ito, hindi na namin kailangan masyadong magtimpla kasi alam na namin. I think that was the easiest part. Can we hear from Carmina? I agree. Yun din po. Yun nga, yung samahan nga kasi dahil hindi na namin kailangan mag-workshop, hindi na namin kailangan kilalanin yung isa't isa kasi nga, yung story nga is about friendship. So, makikita at mararamdaman nyo na kagad na, oo nga, magkakaibigan nga itong mga to. So, doon talagang parang magkakaiba kami ng personalities, di ba? Parang kaming, pero pagka dinikit kami, parang nagmo-mold tayo, na parang nagiging isa kami, pero pag pinaghiwalay mo, iba-iba kami ng shape. Iba-iba tayo ng, parang Lego, parang ganon. So, ang ganda lang, hindi ko ma-explain, pero I'm sure meron din kayong mga barkada, meron kayong mga set of friends. Ganon din po kami. Ganon din yun. Alright, thank you. Thank you. Thanks, Jean. Happy birthday. Thank you, Miss Leia. Thank you very much. Eto na nga. So, ano ba, ang 90s pa kayong nabuo? Yung, tama ba? 90s pa nabuo yung friendship din yung apat. Nung 90s special participation na ako. Actually, Special kami guest dyan star. 70s. Since birth. Oo, pero yung itong apat na to, yung solid na kayong apat, mga 90s nag-start. Tapos meron bang, kayo na ba talaga from the beginning, apat lang kayo? O may parang may iba kayong kasama before na wala na ngayon dun sa grupo nyo? Si Aiko, syempre. Si Aiko. Actually, nung 90s,
nag-start talaga yung, kasi si Aiko tsaka si Candy, may movie together. Kami ni Candy may movie together. Si Candy tsaka si Carmina may movie together. So, si siya actually yung huling nag-join. Kasi nung teenagers pa lang kami, magkakasama na kami tatlo ni Aiko tsaka ni Carmina. Next, pumasok si Candy. Next, pumasok si Janice de Belen. Kasi busy siya ng 90s. Ako, parang laging may special participation kasi kapatid ko to. Yes. At saka kasi noong 90s, busy siya sa mga anak niya. Imagine, di ba? At that time, very busy siya. So kami naman, palagi kami magkakasama sa work, sa wherever. Kaya, at saka magka-age talaga kami. So pareho kami ng mga ano. Si Aiko kasama din. Oo. Pero kaibigan niyo pa rin naman si Aiko, di ba? Of course! Ayun. Gusto ko lang rin namin kasi may tanong dito. Ayun, tapos, ano naisipan? First time niyo itong apat together in one movie, tama? Ano naisipan niyo? Candy, anong naisipan mo? Ano nag-inspire sa'yo at gumawa ka ng pelikula for the four of you? May tawag ba sa ano niyo, barkadahan? May name ba kayo? Wala. Wala pa rin yung kami title. Wala pa rin. Wala pa rin yung kami title. Tapos ba't si Direk Ando yung naisip mong mag-direct nito, Ken? Para kaibigan ko rin po, madali rin yung kausap. Siyempre, first time kong gumawa ng screenplay, di ba, para madali po lahat sana, yung kaibigan po ang kukunin mo para mas madali kausap. Yung director mo, kaibigan mo rin para mas madali rin po. So, yun po. Pero actually, the script, although matagal na talaga namin gustong gumawa ng pelikula, nasisis pa lang sila, pag nag-guest ako, parati namin na pag-uusapan, sana makagawa tayo ng pelikula, meron na kami mga naiisip ng mga storya, kung ano-ano mga storya na... Grabe evolution ng script na yan. Kasi nagtupad lang tayo, ibang-iba yung kwento na ginawa natin nun eh. Oo, bakit ano-ano nang nangyari. Hanggang nakapila ako dati kay Sir Ricky for the workshop, kay Sir Ricky scriptwriting workshop. Eventually, nakita ko si Sir Ricky, kinausap ko siya, sinabi ko, Sir Ricky, please, gusto ko po talagang mag-aral po sa inyo, pwede niyo po ako isali. So, nakasali po ako, doon ko po nabuo ito. Doon ko po nabuo itong road trip sa workshop po ni Sir Ricky. So, the first draft, yes, the first draft. Kasi marami na pong draft ang nangyari po dito. Bilang una po nito ay pre-pandemic, pandemic, during pandemic, post-pandemic. Meron pala yung patapos na ng pandemic, post-pandemic, bumalik na yung pandemic, mapapandemic na naman, nympha na, yung gano'n. Yung iba-iba. So marami na pong revisions na nangyari. From 15 days, 11 days, 7, iba, alam niyo na po yung mga ganyan, di ba? So, pero ito po talaga yung nagsimula from Sir Ricky script workshop, yun ko po na po. At may mga na-discover pa ba kayo with each other while doing the movie? Ikaw muna, Candy. May na-discover po ako sa kanila. Oo. Opo. Si Ate Janice, Kaya mo pa ba, Mars? Ano? Uy, i-share niyo naman yan. Gabi-gabi. Ano? Gabi na yun. Gabi yung OA ka. Tulog na nga ako Hindi, eh. pero hindi gabi-gabi kasi diba galing tayo, yun yung pagbaba natin ng Mount Pulag. So pagod na pagod tayo, yun ba yun? Oo, yun. Napagod na kami. So talagang antok na. Hindi. Last day natin yun. Natulog ka kasi nung hapon. The next day, alis na tayo. Hindi ba yun? Bumalik tayo ng Pulag, okay pa. Nasa ibang take, baka nasa ibang shooting. Ganito yan. Kasi marami kaming mga baon. Yung mga inalano. Oo, Si Mina pa isang buwan yung baon yung pagkain. Pero may mga baon kasi kami, kagaya ko, ayoko nang ibaba sa Manila. Yung pwede ba, huwag na natin iuwi yan. So, gabi,
may mga kumain ng pansit canton. Eh, may pansit canton din ako dala. Sabi ko, iluto nyo na, luto kayo ng mga tatlo. Tatlo, mga ganun. Hindi lang tatlo. Tatlo yun, pero big pack kasi. Parang na, diba? Big pack. Anong oras yun? Alas 10 ng gabi? Alas 10. Alas 10 ng gabi. Tulog na si Jelly. Eto, patulog na. Ako, nakahiga na ako, nasa taas ako eh. Nasa double Brushing deck. ka na nun eh, nakatoothbrush ka. Nakatoothbrush na ako. Si Ate Janice ganito, baba ka dyan. Bakit? Kakain tayo. Sabi ko, Ate Janice, nakatoothbrush na ako eh. Di ba, toothbrush ka ulit? Sabi ko, Ate Janice, nag-toothbrush na ako. Di wag, ayoko nang lumabas para mag-toothbrush ulit. Alam mo namang malamig. Di wag ka mag-toothbrush mo na makakaalam. Sabi sa Kasi nakakain na kami ni Carmina, kaya busog na busog kami. Kayong dalawa, hindi kayo masyadong kumain nun. Tapos pinili ka. Sabi ko, Ate Janice, ayoko talaga kumain. Kumain ka. Matutuwa ka dito. Kasi yung pag-invite niya sa akin, dahan-dahan Walang choice. Parang walang choice. Saka nakakatakot na yung, alika dito. Kumain ka. So, eto pa. Ako lang ang nasa double deck sa taas. Bakit? Hindi pwede itong ma-double deck. Dahil lampa, madadapa. Hindi. May ihiin. Diba? Lagi siya, kailangan siyang may wee break habang natutulog. Hindi naman po habang natutulog Ibig sabihin, in the middle of the night, magigising siya, kailangan nilang dalawa palagi mag-wee. So ayaw nila doon sa taas. Bata ko din sa taas. Lampa ka rin eh. Ikaw hindi? Ba't ako nasa taas? Wala akong choice, wala na akong kame. Di ba? Tapos siyempre siya, Janice de Belen yan eh. Alam nga lang baka mo pa sa taas. Ate nga eh, di ba? Pansit ka doon, pinilit ako kumain kahit ayoko eh. So yun yung na-discover mo, Ken, namimilit si Janice para ubusin ang lampa. Ay, bitaw! Yun nga yung tanong, ano ba yung mga discoveries? Pero, meron kaming na-discovering apat. ED-AD kaming lahat. Edad. May problema na talaga kami sa edad. Oo, meron kaming ED-AD. Oo, sabi ko, anak ko may ADHD. Pero tayo pa talaga, may ED-AD. Oo, edad. Hindi, pero may na-discover ako sa trip na to. Na kayong dalawa pala ni Jelly, hindi pala kayong mga lampa. Bakit? Hindi talaga, akala lang natin na lampa sila, akala lang nila lampa. Kasi, like I said, yung trekking, mahirap po talaga kasi may pataas, may pababa, tas bato-bato, na parang ako, sinasabi ko, kaya ako talaga na-survive. Kasi, nakakapit ako sa PA ko at saka sa driver ko. Dahil kung wala yung dalawang yon, siguro nagkakalas-kalas na yung buto ko. Pero itong dalawa, wala talagang nag-aakay o wala silang kinakapitan. Meron lang silang walking stick. By the way, may walking stick pa ako. So tatlo-tatlo na yung umaakay sa akin. Sila wala. So parang pagbaba namin, shock, sabi ko, hindi sila nadapa. Ay, hindi nadapa ka pala. Pero, hindi kayo pa rin masyadong lampa. Pero si Jelly, di ba? Akala mo lang. Actually, sabi mo sa akin pagkatapos, alam mo Jelly, hindi ka lang pa. Clumsy ka lang. Ayun talaga, oo. O at least, di ka lang pa. Oo. Si Jelly baka mayroong na-discover pa with the three? Oo, ikaw. Kay Janice, wala lang ako ma-discover. Grabe naman kung may ma-discover pa ako kay Janice. Nakakaloka na yun. Kay Carmina, at saka kay Candy, I'm so sorry. Wala ako na-discover na bago. Wala ako wala talaga eh. I'm sorry. Gusto niyo Alam mo, para may masulan siya. Mag-invento ka. Para may magandang headline. Si Candy, alam mo yun. Oo. Tapos ganito sa dulo, joke lang, gano'n. Ano kaya si Candy? Kasi wala talaga eh. Wala talaga. Sorry, Alan. Thank you. Thank you very much. Hindi ko naintindihan. Kaya, Uy,
center of the radio. Bakit po road trip pa naisip ko dito na topic? Po, ma'am. On that title. Topic po? Topic po. Topic! Team, yan. Bakit daw road trip pa naisip kong topic? Ang dami naman pwedeng topic na gawin. Kasi it's a journey. Yun po talaga. Yung journey. Yung journey po talaga yung, yun na yun. Paulit-ulit lang ako eh. Hindi iba-iba ko, no? Different levels. Journey. Journey! Hindi iba-iba ko lang ito. Pero yun lang po talaga. It's about travel. Paglalakbay ba? Iba-iba. Literal and yung it's the physical journey and the emotional and the individual journey and the group journey. Nandito na ako mata ng team song natin. Si journey. Oo. Yung individual journey ng bawat tao, yung bawat tao, meron tayong kanya-kanyang pinagdadaanan. Tapos bilang isang grupo, meron din tayong pinagdadaanan. Tapos, papunta dito, meron din kayong pinagdaanan. Yung ganun po. Kaya po road trip. At saka gusto ko lang i-add, di ba sabi mo meron, yung characters may kanya-kanyang, may sariling journey. Yes. May kanya-kanyang mga realizations, Yes. di ba? Parang, pero yung realizations na yun, nagawa natin nang dahil sa grupo natin. Di ba usually ganun, parang kung ikaw lang mag-isa, hindi mo naman marirealize yun eh, unless sinasabi ng mga kaibigan mo, di ba? Yung parang yung mga realizations na to, all because together. Oo, parang dahil sa mga kaibigan mo, kaya na-overcome mo yung whatever, di ba? Or alam mo naman, pero someone has to say it. At sa una, maiinis ka pa. Oo. Sa una, in denial ka pa. But eventually, unti-unti, kung gusto mo na, ready mo nang tanggapin, parang, oo nga, no, tama talaga kayo. Yung parang ganun. Anyway, nabanggit na rin ng individual journeys na bawat isa sa atin may journey, right? Meron bang instant, kasi iba-iba yung antas nyo po pagdating sa career nyo sa industriya. May time na pinakasikat si Janice, of course, very active niya si Carmina. Meron bang inditan, meron ba napag-usapan yung mga factors na gano'n na magtulungan naman tayo kasi may ganun po ba? Walang kinalaman sa career yung friendship namin eh. Hindi nakabase sa kung sinong sikat, kung sinong busy. Friendship by friendship. Never even a question. It's never even brought up. It's just, we're not talking about our career. When we're together, it's not our careers we're talking about. We're talking about kung ano nangyari kanina sa bahay, kung paano ako nakarating dito, kung ano yung nasira, kung ano, may kilala ba kayo nag-aayos ng ganito. Yun yung topic ng usual na pinag-uusapan ng mga may bahay, ng may mga magkababarkada. So, stature sa buhay, it doesn't count unless it's a problem. Unless it's something that you're going through that you want your friends to know about. But really, it's just like everybody. We all have our friends. Whatever you talk to about your friends is the same with us. At saka siguro sa atin, parang we're always happy for each other. Kung ano man yung project ng isa, nakasuporta kami, happy kami. So, wala kaming nararamdaman na inggit or nagsiselos or bakit ganun, ba't ikaw ganyan, ba't ako? Wala kaming ganun. Lagi kaming masaya para sa isa't isa. At minsan-minsan lang naman natin napag-uusapan ng trabaho, yung mga usual content about taping, parang ay, grabe ito sa ano na, ihilo na ako sa ganito, mga ganyan. Pero never namin na-feel na nai-insecure yung isa sa amin or nagsiselo. Walang ganun, wala talaga. So lahat kami masaya sa journey. Sa journey ng bawat isa. May pasok, dapat pala journey, ano? Yun, hindi. Seriously, diba? We're always happy for each other. Sa aming mga journey. May gusto po kayo idagdag Miss Candy Journey Pangilinan. Wala po. Ito po, maraming salamat. Thank you, Jean. Maganda itong friendship na to. Ano kung sinasabi nyo sa'yo na lang yung sinasagot. Okay. Napaka malapit na pelikula sa puso ko. Kasama ko yung mga kaibigan ko. Lahat po sila nakatrabaho na.
Pagmula ng mga bata pa sila. Virgin pa silang 4. So, alam ko rin po ang mga journey na yan. So, maraming salamat po. Ipagkalat niyo po at salamat po sa suporta ninyong lahat. Palakpakan po natin, Direk and Darnay. Thank you very much po. Keep safe. Thank you. Alright, there you have it. Thank you very much. Natutunan nyo, or lesson na pwede nyo ibahagi sa mga pagkakabarkada para sa long-lasting friendship na ma-maintain nila. Yung sinabi ko kanina, you need to give each other space. Kasi having friends or having a barkada doesn't mean na araw-araw kayong magkausap sa telepono, araw-araw kayong magkasama. Yung every minute of the day, nag-check-in sa inyo. Walang ganon. You have to respect each other's space. Kasi kung may time kayo, it will all come together. Diba? Hindi ipinipilit yan. It just happens. Ako siguro parang acceptance. You really accept your friend. Kung ano siya, strengths, weaknesses, accept mo siya, intindihin mo na yun siya. And I think, hindi ka na maghanap ng kung ano-ano pa sa kanya. Kasi accept mo na ganun siya eh. Very thoughtful siya, accept mo yun. Mainipin siya o masungit siya, accept mo rin yun. Tapos respetuhin mo na ganun siya. And I think, if you're like that, you'll be fine. Because it's not superficial, parang it's a deeper kind of love. And it's a love na walang boundaries, walang I love you because wala. I love you lang kasi ganyan ka and you're my friend. I think that's important. I agree with Jelly. I was about to say that yung acceptance, yung pagkatanggap mo sa ugali ng kaibigan mo. Kasi, yun nga, kung moody siya, kung ganito siya, kung di mo kayang tanggapin, tapusin mo na ang friendship na ito. Pero kasi hindi tayo mga perfecto, di ba? Meron talaga tayo may mga magagandang traits, mga hindi masyadong magandang traits, pero mabuti siyang tao. So, ang importante, aside from yung pagmamahal, yung respect, at yung tiwala, parang ito parang jowa, di ba? Parang love, respect, and trust. In any relationship, yun naman yung tatlong pinaka-importante. At yun nga, nag-agree ako dun sa sinabi ni Jelly, yung acceptance. Kasi, pag kunwari ako, medyo moody, lalo na pagpagod, tanggap, oo, yun, moody kasi ako eh. So, ever since si Jelly, tanggap na yun sa akin. Pag alam niyang ganun ako, hindi na niya ako kakausapin. Aantayin na lang niya ako, nakausapin ko siya. So, binibigyan niya ako ng space, nire-respeto niya ako, at hindi naman siya nagagalit sa akin. Well, kung minsan, pag medyo okay na ako, yung medyo pag maarte-arte na akong gano'n, parang, uy, bigil ka na dyan. Siya yung parang nag-reality check, siya yung, teka muna sandali. Oo nga no, yung kasi masyado kong daman-daman yung pagiging moody ko, yung pagiging maarte ko, siya yung nagpapaano sa akin na, tama na yan. Okay, tama na yan. Ako naman yung parang, okay. Nagigising ako. So, yun yung acceptance sa sinasabi niya. Kasi tanggap niya na ganun ako. At tanggap ko din siya na ganun siya, na she's very vocal, she's very frank. Frank siya, but it's the tone eh. It's the, kasi pwede kang magsabi ng isang katotohanan or masakit na bagay sa kaibigan mo. Pero depende sa tone at depende kung ano ba yung words, yung choices of words, kasi that's very important. Doon magaling si Jelly. Doon alam niya kung siguro kasi alam mo kung paano ako. Yun lang yun. Hindi lang ako, si Candy, si Ate Judy, si Aiko. Alam niya, iba-iba kasi kami. Iba naman ang trato natin kasi sa isa kanya-kanya kasi tayo na ugali. So, syempre, iba pakikitungo ko sa'yo, iba pakikitungo ko sa kanya. Iba rin ang pakikitungo ko dito. So yun. Yun na. Sa akin, all of the above, tama yun. And in any kind of a relationship, I always believe na give and take. Diba? It always takes two to tango. Mahirap makipag-away mag-isa. So, diba? Totoo naman yun. Mahirap makipag-away mag-isa. Try ko. Wisit ka. Diba? Mahirap. Mahirap talaga eh. So,
sa lahat ng klase ng relasyon, it takes two to tango. So, kailangan ng effort. You have to make an effort in all kind of relationship. Even sa friendship, kailangan may effort. Kailangan nangangamusta, may nag-reach out. You have to do something to maintain a friendship, a relationship. You have to say something. You have to say hello. Kailangan nangangamusta. For my second question, since kilala kayong barkada talaga sa showbiz, curious lang, meron bang controversy na naranasan nyo na naka-apekto sa friendship? Among us? Yes. Saan dapat? May mic ko. May mic. Sa aming apat, among the four of us, Ang sagot ko na lang, since nandito si Miss Nina, kailan doon na-shoot? Since meron kang afternoon show, naka-apekto na sa schedule? So much! So much! Nagpapasalamat din ako sa kanila, sa patients nila, at sa Viva, at sa mga managers nila kasi 4 times or minsan 4 to 5 times a week ako nagtatrabaho. So yung mga day offs ko, doon lang po kami nagsushoot yung mga dito-dito. So, kaya intindihan niyo kung bakit ako moody. Pero nung nagpunta na tayo ng Mount Pulag, pinaalam ko talaga yun sa show ko na mawawala ako ng, 5 days? 5 days. Mawawala ako ng 5 days. So, pinaalam ko na yun. Kaya naayos naman namin. Pero medyo may ganun-ganun pa din eh. It was difficult for me na actually. Kasi siya yung nagtatrabaho eh. Everyday siya nagtatrabaho. Tapos yung gagawin pa namin, ang layo-layo na nilalakbay niya para lang sa shoot. Pagod yan. Working yan for Monday to Friday or something like that, di ba? So, ibibigay niya sa amin Saturday. Minsan umaabot ng Sunday. Monday may shoot na siya ulit. So, medyo hilo talaga si Nina that time. Buti na lang. Natapos din natin. Nakakatawa kayo muna bilang magkapatid. Gusto niya time na, siyempre, natural yun sa magkapatid na nagkakatampuhan, nag-aaway. But in your case, kumusta kayo since you were kids? Mauna ka. Hindi kami ganito nung bata kami, ha? Kasi, lagi kami kontrapelo nung bata kami. Lagi kami nag-aaway. Believe it or not, terror sister ako. Nung mga bata kami. Nang so much. Siya yung typical ate, yung panganay. Alam niyo na, yung mga bunso, yung mga pangalawa, alam niyo na kung paano mga kuya at ate niyo, di ba? Ganon siya. Nag-aape? Inaape? So ngayon, alam ko na kung bakit kagayan ngayon kay Ate Janice. Binabalikan ko lang siya. Binabalikan niya, may revenge. Gumaganti. Pero ano pa ba? Malaking away? Hindi, wala. May malaking away ba tayo? Meron. Pero nung nahiwalay ako, bati na tayo. Bakit nangyari yun? Because I was... Hindi ako nakikinig. Because you were a sister. Yes. Yes. And also pakialamera. Yes. Okay, pakialamera. Overprotective ka ba as a sister? A big sister? Yes. Ako? Janice, yes. Hindi eh. Kasi parang mas magaling siya kaysa sa akin eh. Pagdating doon sa mga bagay na... Pagdating sa life, parang mas magaling siya kaysa sa akin. Hindi naman. Pero sige. Alam mo, the word of the day is journey. Diba? Journey. Okay. Bilang magkakaibigan, una-muna, paano nagsimula ang pagkakaibigan yung apat? I mean, considering yung dalawa talagang magkapatid, talagang solid yan. But kayong apat as friends, paano ito nagsimula? Okay, unahin ko muna yung ako kung paano ako kaila Ate Janice at kay Jenny. Actually, kami ni Ate Janice ang nag-una sa mga pelikula. So, syempre bata pa kami noon. So, ate na talaga yung tingin ko sa kanya. Pag nagsushoot kami ng tiyanak, sa kwarto niya ako, tama ba? Sa kwarto niya ako natutulog. Tapos, basta nakadikit ako sa kanya. Bunso kasi ako eh. So, marami akong mga ate. So, pag nasa trabaho ko, siya talaga yung ate ko. And then, tapos nagkasama tayo sa isang show. Regal Family una. Regal Family muna. Tapos, Channel 13. So, bubuit pa ako noon na wala daw ako makausap sa akin na awa. Kinausap ako.
And then, nagkaroon na tayo ng mga show sa ABS, mga Tick and Carmi, Mana-Mana. So doon naman na-develop yung friendship naming dalawa. So parang na rin akong the Belen sisters, nata kaming tatlo. Tapos, ako with Candy, gumawa kami ng pelikula dati, pero hindi kami naging close. Huwag niyo tanongin kung bakit. Tapos, sige na, share mo na. Busy ako ng mga panahon na yun. Wala akong time for... Kulang lang siya ng time na yun. Yun lang yun. Busy siya sa ganun. Oo. So, hindi ko siya masyadong na kachika, gano'n. Hindi ko siya masyadong na asikaso. Paano na nga ba? Dahil ba sa tropang trumpo? Hindi. Dahil kayong dalawa dahil sa Oo, kami dalawa. Dahil sa tropang trumpo, nagkasama tayo sa isang show. Tama? Pero kayo, mag-ibigan na kayo nun. Kasi ginawa namin ni Sarah Jane. At naging close din kayo. Naging close kami sa Sarah Okay. Jane. So, naging close, nabigyan kami ng pagkakataon na maging close ni Candy because of tropang trumpo. And then, nung time na yon, bakit ba hindi ka nakakasama? Nung time na yun, medyo problematic ako noon. So, nag-bonding kami ni Candy para siyang psychiatrist, psychologist ko. So, lumalabas kami, tapos, di ko alam na pinag-aaralan na pala niya yung case ko, yung gano'n. Meron ng, ay, ito ang aking mga ano. Sinusulat ko lahat ng sinasabi niya. Oo, naalala ko yung sa menu nung ano? Ang menu nung... yung restaurant, yung cafe na yon. Yung sinabi niya ng umaga, sinusulat... Ay, yung sinabi niya ng unang part ng conversation, sinusulat ko hanggang sa ending. Tapos ibibigay ko sa kanya. Ito lahat ng sinabi mo, oh. Basta palaging hindi nagtutugma yung mga sagot ko. So doon kami naging close. And then, yun na, tapos na. O kayo, paano kayo? Dahil sa Sarah Jane, syempre pag working, shooting, magahin kayo, wala naman kayo magagawin, wala naman kami mga cellphone ng araw, di ba? Wala naman kami mga gadget. Minsan nakikisabay pa siya sa akin. So parang, wala kami ibang gagawin, kundi magkwentuhan habang nag-iintay ng tape. Doon kami naging close ni Candy. And it's open, sa sila din ay Aiko, they did the movie together, na naging close din sila. So parang it felt natural to actually bring in Candy to the group at the time. And this was the 90s. Nung after nyo ng Sarah Jane, naging, kumbaga parang nag-continue yung friendship ninyo? Yes. Okay. Tapos si Janice, nag-continue lang yung friendship namin. From birth. Ang nakakatuwa sa inyong apat kasi si Mina at saka si Janice, pareho nang nasa showbiz yung mga anak. Diba? Si Jelly, wala, nasa ibang bansa. And of course, iba naman si Candy. As parents ng mga nasa showbiz na rin, ano usually ang sinishare nyo or binibigay yung advice sa mga anak nyo? Especially Janice, congratulations, napakagaling ng anak mo. Thank you. Actually, sinasabi ko lang sa kanila, since gusto nyo itong gawin, hindi pwedeng, you can't skip the process. Pag napagalitan ka, hindi ako tatakbo dyan para magalit ko sa director dahil napagalitan ka. Wala ako dyan. You'll have to experience that. Tsaka yung always be on time. And always be respectful to the people that you work with. Si Mina, yung twins mo naman, nakamaalaguan na rin. Oo. Ang sinasabi ko, yun, katulad ng sinabi ni Ate Julie, kasi nga dati ayaw naman nila gusto lang nila yung commercials. Tapos after na nung high school, nung nagka-college na sila, sa kanila lang mismo nagsabi na gusto nilang maging artista. So, yun din, sinabi ko din na since ginusto niyo yan, gawin niyo na rin ng tama. Yung ipakita niyo yung pagmamahal ninyo at yung dedication niyo sa trabaho. So, yun na, laging maging professional kasi yun yung laging sinasabi sa akin ng mami ko dati, na always be on time, kasi syempre, you be considerate with other people, kasi syempre kung on time ka, nirerespeto mo yung mga katrabaho mo, kasi yung mga iba on time tapos ikaw late. So yun, wala naman akong problema sa aspeto yun, kasi nga, at siguro nakikita nila sa amin ni Zoren. At saka palagi kong sinasabi sa kanya, aside from, yung maging respectful, maging professional, maging dedicated sa trabaho, lagi ko din sinasabi sa kanila na you cannot please everybody. So kahit na mabait ka, meron at merong masasabi sa'yo, o meron at merong hindi may gusto sa'yo. So, dapat wag yun mag-bother kasi wag ka ma-bother doon kasi nga, you cannot please everybody.
meron talagang masasabi sa'yo. At wag mag-dwell sa mga negativities kasi nga, ganun talaga lalo na ngayon na social media, so huwag mong magpa-apekto. Lagi look at the brighter side, lagi pumunta sa positive na outlook. At lagi ko sinasabi sa kanila, always be grateful and thankful. So kapag may problema, pag may intriga, huwag natin pansinin, dito tayo sa anong meron natin. Magpasalamat tayo, may mga shows tayo, pasalamat tayo, may mga blessings tayo. Laging ganon. So, gumagaan yung pakiramdam namin. Parang, kasi nga, very grateful kami eh. So, yun yung palaging, constant reminder ko na yan sa kambal. Yun po. Jelly, nandito kayo ni Ariel, pero yung dalawa yung anak, nasa malayo. Napakahirap. It's very hard. Parang we've just learned to live with it. Pero every time we pick them up from the airport or we arrive in Canada, it's masaya. Over the moon sa happiness, talagang nakatuon lahat ng pansin ko sa kanila. Pero parang it's heartbreaking every time we have to say goodbye. It's hard, it's really hard. Buti na lang merong mga tawag-tawag na video call. Yun nakakatulong. Pero ang hirap kasi hindi mo talaga nakikita yung mga pinagdadaanan nila araw-araw. Hindi ako nandoon para to physically take care of them. Although they are with their lola and their cousins and Ariel's siblings, pero syempre iba pag nandoon kami. It's really very hard. Iniisip ko na, pero pag nakikita ko ngayon kung paano sila nag-mature, paano sila naging independent, na alam kong kung dito sila nakatira, hindi pa siguro sila gano'ng ka-mature at ka-independent. Doon lang naiibsan ng konti yung lungkot ko na wala sila. But actually, it's really hard. Was it their choice? Nasa Canada? Noong una, parang binring up lang ni Ariel yung topic na in the future, maybe they can study there. In fact, at some point, we were actually considering moving there. Pero naisip namin ni Ariel, teka muna, okay naman ang trabaho natin dito. Ba't tayo lilipat doon? Para tayo kikita doon ng katulad ng ginagawa natin dito. So, hindi na, bakit na sana yun. Kaya lang, si mga bata, parang they were set on really studying there after high school. So sabi namin, sige, kung yan ang gusto nyo, we have to give you wings so you can fly, and if this is what you want, then of course, we will try to make it happen. Ang isa namang hinahangaan ko talaga si Kelly, being a single mom, and of course, parang paano mo nababalanse ang time mo between your career, your work, and of course, yung anak mo na kailangan mong tutukan? Hindi ko alam eh. Hindi talaga po, Tita Astor, pag tinatanong po ako how I balance my time, hindi ko po talaga alam. I think you just do what you have to do and everything will fall into place. You have to, just do the task that is given to you. Do your work, do your job, and know your priorities, and it just balances out. Nagagawa mo lang eh, talagang there's a time for everything, sabi nga. There's a time for everything. So, nangyayari lang eh. Wala naman akong schedule na pag-isip sa umaga, ganito, ganyan. Walang ganun eh. Parati nag-iiba eh, walang formula. There's no form, sabi nga nila, walang libro para sa pagiging ina, o sa pagiging tao nga to begin with. Diba? Wala naman talagang schedule eh. You just do what you have to do for the day. And for me, personally, I just pray about it every day and offer everything. And everything just falls into place. And of course, yung nandun ang pamilya ko, my sister, my mom is there to help me out also, tulungan ako. So, yun po. Tingin ko. Thank you sa inyo, and of course, good luck on your movie. Thank you. Thank you very much. Hindi, parang minsan kasi di ba meron tayong mga nakakasama natin sa trabaho na talagang we feel like we're really close. And then, we move on to our next project, parang nawawala yung closeness. So, siguro baka mamaya talagang the connection is not as deep as you want it to be or as it should be. So, maybe hindi lang talaga naukol.
And then you meet other people na panibagong friends ulit. Siguro habang tumatanda ka kasi, di ba? Oo, habang tumatanda ka, naalala niyo before yung mga phone na Nokia, meron yung mga, yung family, tas meron friends, meron yung pwede mo i-categorize. Parang alala ko before pa, parang mga 3 buwan ko yata kinategorize yung mga tao. Friend ko ba ko siya? Kaya mag-design. Friend ko Ang ba siya? nakakaloka, talagang inisa-isa mo. Oo, ang dami nun. A to Z. A to Z. So, kita nyo na, ganun talaga si Candy. Meron talaga siyang organization. Yung gano'n yung inisip mo, so habang tumatanda ka, talagang magbabawas at magbabawas ka eh. Hindi ka nagbabawas. Kusa siyang nawawala. Diba? Kasi sinisimplify mo yung buhay mo. Yung, hindi naman pala kailangan. Yung gano'n, yung okay lang. Yung gano'n. Baka naman kasi nasa discovery stage pa rin sila. Discovering who your friends are, discovering kung sino ba talaga yung kasundo When you're mo. young, di ba? Iba naman kasi, yun nga yung sa dami ng mga kasama mo, merong malalagas. May matitira, may malalagas. So, pag natira, alam mo na. Baka it's worth keeping. Pag nalagas, alam mo na rin na, baka per project lang ito. Huwag na ipili. Per project. Ganun talaga. Yung friends tayo, pag magkasama tayo, pag di tayo magkasama sa project, di ko na stranger na. Oo. Pero may mga ganun din naman, not because hindi kayo close enough, or not because masama sila, pero talaga lang, ganun lang talaga. Working friend. Simling mo. Actually, iniisip ko nga bakit ba, ano ba yung difference nung then and now? Meron bang difference? Oo, I was about to say that. Baka may kinalaman din yung social media. Hindi ko alam hindi ko talaga alam kasi iniisip ko, bakit nga ba? Kasi sa totoong buhay, sa kahit na anong industriya naman, hindi lang naman sa show business anywhere, sa office, sa ganito, hindi naman madaling magkaroon ng kaibigan. Kaya nga diba sabi nila, pag nakahanap ka na ng tunay mong kaibigan, huwag mo nang pakawalan na kasi napakahirap maghanap ng totoong kaibigan. So yung sa amin, siguro kasi hindi siya hard sell. Yung nangyari sa amin hindi namin pinilit yung isa't isa. Nag-jive na lang kami. Ngayon kung paano, syempre we were young then. So, kumbaga, naging bata din tayo, nagdami rin natin yung immature tayo dati, yung mga simpleng bagay na pag-aawayan. Pinagdaanan din naman namin yun. Pero bakit natin na-overcome? Hindi ko din nga masagot. Paano ba yun? Hindi ko din alam. Baka lang kung merong kinalaman ng social media sa ngayon, sa mga magkakaibigan, or sa mga sa industriya, or baka iba na yung competition ngayon. Baka din yung priorities. Iba yung priorities sila. Baka masyado silang, yung goal getter na hindi ko sinasabing, hindi ko sinasabing masama. Kumbaga, iba lang talaga yung goals nila. So baka ang mga priority nila yung trabaho ko, baka puro lang po ako baka. Feeling ko parang nag-align lang talaga yung mga ano natin. Our stars aligned lang talaga. Grateful lang kami na I think it's rare what we have. And we're grateful that we're able to maintain this friendship through the years. And I'm sure kayo rin marami kayo mga friends. Pero talaga sabi ni Candy kanina it takes a lot of work. You have to work on it. It just won't fall into place na mangyayari na lang, friendship forever. You have to put effort also. In any relationship, I believe na you always have to put effort in it. Kasi kung hindi, wala yan. Ngayon, kung feeling ko naging willing lang talaga kami to put effort in our relationships. So, naging solid through the years. Okay, thank you for that. Last question Speaking about road trip. So, pag nag-road trip or nagtatravel kayo together, may mga roles ba kayo? Sino yung taga-book? Sino taga-dala ng ganito, ng food? May mga ganun ba kayo? Parang assignments, ganun? Sino nag-book ng trip? Mga ganun? Yung taga-book, feeling ko sa Hong Kong, nagpunta tayong Batangas, si bahay ni Mina yun. So, siya yung, gusto niya siya sa bahala sa pagkain, at saka sa place, wala na kami problema. Pero, let's say, we go to another place na different. Like when we went to Hong Kong or when we went to Korea, feeling ko parang may isa na, siya yung nag-book. It
it actually varies, I think, each place we go to. Pero I remember when we did Hong Kong and Korea, I think I booked everything. Tapos may isang taga-make sure na may malinis yung kwarto, malinis yung gamit, and hindi na yan. Si Janice naman yung make sure na may kakainin, anong gagawin, yung mga... At saka yung hindi siya mawawala. Ako yung nag-a-adjust pagdating sa time. Ay, sa banyo! Kasi sa bagay na nag-Korea kami, isa lang yung CR namin kaming tatlo. Di ba? Siyempre, sabay-sabay kaming lalakad, mamamasyal. So, laging ako yung pinakamaagang gumising, ako kaagad ang unang naliligo. Tapos pagkatapos, sino kasunod? Ikaw minsan last, di ba? Si Nina ang last, si Jenny sa gitna. So, yung gano'n, meron na kami, parang automatic nga sa atin. Ang pinag-uusapan, sinong gustong magbanyo una? Ako na, tapos ikaw, tapos ito ha? Ayan, oo. Bababa niya na ako, mamaya na ako, kakain muna ako or something. Mga ganun. It's just regular, really. It just little things, but it matters. Yeah. So, nagdadaan lahat sa usap talaga. Kasi kilala mo nga yung isa't isa, alam mo kung sino yung pinakamatagal mag-CR, sino yung kailangan ng time. So, sino yung nangangailangan ng time, sino yung pinakamabilis kumilos. So, parang naturally, it falls into place kasi alam mo na kaagad kung saan ka. Kasi wala na tayo expect. Parang tanggap mo na ganun siya, ganun ako. Tanggapan lang talaga, respetuhan lang talaga. Thank you, girls. Good luck sa movie. Meron nag-set up ng camera. Hindi tayo. Hello! Hello! Buti na lang hindi tayo. Oo, imagine mo kung tayo pa yun. Ayan, ito na po, invite ka pa tayo. Meron nung kaming, we'd like to invite everyone. Wala po kami tayo. Nalilito na ako. Meron nung kaming pelikula. Nako, panoorin niyo po. Parang awa niyo na. Hindi, masaya po ito. Talaga. It's for everyone. PG po ito. Hindi mo patay gutom. Parental guidance po. Tawang-tawa ka naman, te. Patay gutom. Ano po? You can bring your whole family. Actually, bring your whole family. Bring your friends. Kapitbahay, kaaway, kahit kaaway nyo. Ito na ho, araw para magpati kayo. Diba? It's a day to be grateful that everyone you have around you is a friend. Totoo yun, diba? Diba? Everyone around you is a blessing. So, panoorin nyo po, Road Trip, January 17, showing nationwide. At kasama ko po ang aking mga kaibigan, directed by Andoy Ranay under Viva Films. Of course, magpapasalamat din kaming lahat. Thank you po so much for being here. Salamat sa suporta ninyo at sa nice words ninyo tungkol sa trailer namin. Katulad ng sinabi ni Direk, please spread the word. Ikwento nyo sa mga kapitbahay nyo, sa mga kaibigan nyo, sa pamilya ninyo. Sana po supportahan nyo po. Kasi ito po ang first screenplay ni Candy. At first movie naming apat. First ko with Direk Andoy sa pelikula. So maraming kaming mga firsts. First time namin umakyat ng bundok. At huli na yun. Hindi ko na uulitin. So masaya po talaga siya. Sino ang kasama natin? Jelly? Ate Janice? Si John Lapus, si JC Chuseco, si Christian Vasquez, Ana Abad. I think that's about it. Ay, sa likod. Sino? Paulo O'Hara. Miss Jelly? Pre-night po kami sa Monday. So, kung hindi kayo makahintay, may pre-night po kami sa SM Mega Mall at Cinema 2, 6:30 p.m. So please, if you can actually go, sana po manood kayo. It's really gonna be a fun trip. Sabi ni Candy ay, kung nagustuhan niyo po ang pelikula, ipagalat niyo mo. Kung hindi niyo nagustuhan, sikreto niyo na lang. Hindi, pero sigurado ako magugustuhan nila. Magugustuhan nila yan. Confident. Thank you, everyone. Have a nice day. Thank you. Congratulations to Team Road Trip. Let's give them a big hand.
Sabay-sabay po tayo.